8 araw na lang po at State of the Nation address na. Kamustahin po natin ang paghahanda ng pulisya para sa seguridad ng SONA. Makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO. Magandang gabi Major Asilo, si Vel Custodio po ito at si Patrick De Jesus ng PTV Ulat Bayan. Yes po, magandang gabi po. Major, kamusta po yung paghahanda para sa seguridad ng SONA at ilang pulis po yung ide-deploy para rito? Meron po tayong mahigit 20,000 na PNP personnel na ipapakalat po natin sa iba't ibang area po dito sa Metro Manila para i-ensure po yung ating kasiguruhan na magiging payapa po at maayos yung magiging ikalimang SONA ng ating Pangulo. So hindi lamang naman po sa batasan tayo maglalagay ng mga personnel, itong 20,000 po na ito ay kasama po yung ating anti-criminality and other deployments. So baka po kasi misunderstand ng ating ibang mga kababayan kung bakit napakarami ng ating deployment. Ito po ay kabuang deployment po para sa buong araw po ng July 27. Mama, 8 araw bago ang SONA, mayroon na po bang soft deployment yung NCRPO? At tutulong po ba yung mga karatig regions nga po natin sa PNP para nga po mapanatili ang kaayusan at seguridad sa SONA? Yes po, kasama po dun sa mahigit 20,000 natin, ang nasa mahigit 3,000 po na personnel mula sa Region 3, Region 4, ganun din po sa Region PROCAR at sa PRO1. So ito po ay mga tutulong sa atin, sa deployment natin para ensure po na magiging mapayapa po yung araw ng July 27. So yung po mga deployment natin ito ay kalat po sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Okay. Okay, Major, may mga grupo na po ba nang humingi ng permit para po makapag-rally sa araw po ng SONA? Sa ngayon po, meron po tayong 4 na grupo na tinitingnan na na-monitor po natin na nag-seek na po ng request for permit mula po sa LGU at inaalam pa po natin kung itong 4 po na grupong ito ay nagkaroon na po sila ng approval mula po sa LGU dahil sa pagkakaalam ko po, pinaplansya pa yung venue kung saan po sila magkakaroon po ng kanilang mga pagtitipon. Ma'am, mayroon po bang mga pulis na magbabantay dito sa mga rally para nga matingnan kung mayroon pong pwedeng ikonsidera doon sa mga kanilang ipinapahayag bilang inciting to sedition? Kasama po sa deployment natin yung ating mga legal, meron po tayong mga negotiating team, yung legal team natin, at syempre yung ating mga intel operatives po na magmo-monitor kung ito po bang kanilang mga ipinaglalaban at ipinapahayag ay makakakos po ng gulo or mag-i-incite po, meron pong posibleng inciting to sedition na mangyayari pero wala naman po tayong inaasahan na ganyan na mangyayari since ang permit po naman nila ay o sakali man po ay magiging maayos kaya wala po tayong inaasahan ng mga ganong insidente. Okay. Okay, Major, may natatanggap na po ba tayong pagbabanta sa araw ng SONA? Sa ngayon po, wala po tayong monitored or mga verified po na banta, pero yung ating po pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para masigurong tayo ay nakahanda sa araw na yan mula po sa anumang mga sitwasyon na kailangan nating paghandaan ay ginagawa naman po ng NCRPO. Ma'am, sa ibang issue, may report po ng pagbaba ng krimen sa buong bansa. Dito po sa Metro Manila, kamusta po yung crime rate at paano po ninyo tinitiyak na nararamdaman po ito ng mga tao? Kasi nga po yung mga nababalitaan nga po natin ay sunod-sunod po yung mga insidente. So medyo naalarma po yung publiko. So sa panig po ng PNP, how do we make sure na nararamdaman po ng publiko yung presensya po ng mga pulis? Sa ating po dito sa NCR, yung pong pagpaparamdam na nandyan po yung ating pulis ay araw-araw naman pong ginagawa ng NCRPO. Sa katunayan po, bukod dun sa ating daily deployment mula po dun sa ating mga police stations, meron po tayong 80 na personnel po mula po dito sa regional headquarters na nagpa-perform ng admin duties. Ang bumababa din po sa ating mga stations, sa ating mga areas para po mag-conduct din ng kanilang police visibility. So hindi lang po yung mga regular nating patrollers ang nagkakandak para po ensure na yung ating mga kababayan ay nararamdaman nila na
ligtas po sila. So ito pong ating mga deployed na mga admin personnel pong ito ay nilalagay po natin pangunahin sa mga paaralan para po ma-ensure natin na yung ating mga estudyante sa kanilang pagpasok at paglabas ng eskwelahan ay magiging ligtas din po sila. Pagdating naman po doon sa ating minomonitor na pagbaba po ng krimen, sa ngayon po yung ating pagmomonitor po kumpara last year, nung nagdaang week, compared sa last year, is bumaba po yung ating mga krimen. Nasa 7% po yung pagbaba ng krimen natin dun sa ating minomonitor na 8 focus crimes. Okay. All right, maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo.